Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Lord, imo aming mga bukas kasudanan. Mudawat sa imong pagpaambit, Ginoo. Mao man ni ang imong pamatigayon. Pagpaambit sa imong kaugalingon dinhi kanamo. Kuhaon kanamo nga sentro, Ginoo. O kaning pulong nga makapuyog sa among kasing-kasing. O mapokus mi kanimo, Ginoo. O Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang title ra ba ani kay narabay pulong diri our ministry. O kinahanglan mahimutang sudlanan ngadto sa pagkahalangdon, fully equipped nga mahimong tao sa Dios o pinagi sa unsa man ni being empowered in the grace which is in Christ Jesus to fully accomplish our ministry in the unique ministry of God's economy, mga igsoon. So kita tanan, we need to what? Accomplish fully. Di lang kay fully accomplish. Kinanglan human ginato ang atong pagpangalaga diha sa bugtong talagsaong pagpangalagad. Amen. Salamat sa mga pulong nga atong nadungog. Gikan kagabi hantod karon. Magamputas Ginoo nga ang atong tang kasing-kasing sama sa Mateo nga masama unta sa kasing-kasing nga maayong yuta nga mudawat sa pulong og mutubo ni ngadto it would mutubo ni og daghan, mga igsoon. Mamunga og daghan, mga igsoon. So samtang naglingkod ta diha, gingnan ta, we need to exercise our spirit. Kaya kung dili ta mo bansay sa atong espiritu, mga igsoon, dili po ta kadawat. Kaya ang proper organ nga mudawat ani is our spirit man. Tanan nga pulong nga atong madungog, mga ampotas Ginoo nga madawat nato ni pinaagi gyud sa atong nasagol nga espiritu. Kaganina namulong ang atong igsoon sa message 5, nami karon sa message 6, duwa man mi ani. Ang akong natouch sa atong nga mensahe is katong sa 2 Timothy concerning ingon siya nga ang tibuok kasulatan pagginhawa sa Dios. Kani ko nga verse nakuan kay ko ani kay ang speaker ani kanabang nakuan siya kay daghang panahon daghan nga daot tungod ra pud sa atong pagpamulong nga wala ba mo sibo sa mga prinsipyo nga gitudlo diha sa Biblia. Na og tanawon ni mga verse, mga igsoon, ang una ganda is profitable for teaching. Unsa man ang teaching? It is the unveiling, pagtangtang sa tabil. Nya di ra man dali-dali. Kita gani sa atong kasinatian, sige na tagadungog sa pulo nga magmuliso sa espiritu. Kinahanglan dumilian ang kaugalingon pero hantod karon. Di ba? O dili matangtang ang tabil. No, ang teaching is for the unveiling. Muna bisag usaon kuno na tog yaw-yaw, bisag usaon na tog usay. Kaya ang pattern man good is makita man gud nimo ani nga verse. All scripture is God's breath. It is profitable for teaching, for conviction, for correction, instruction in righteousness, that the man of God, layo pa kay itong mahimutang tao sa Dios or Diyos tao. Kinahanglan una matangtang ang tabil. Muna usay ingon siya nga muditso ra pud tag correct. Correctan, brad, di na kana-ana. Pero walay teaching, walay unveiling. Muna ni mga igsoon, ug dili mismo mabuksan. Dili mismo ma-unveil, mabuksan ang matagusan nato. Sa atong sulod walay pagtuto. Ug walay pagtuto, unsa man ang pagtuto, mga igsoon? Na-touch kay ko ani ba? Isa, conviction comes from revelation we have seen. Whenever we see something or we realize our mistake, our shortcomings, our wrongdoing, shortcomings, and then I have padayon
nga makwanta, makurihir ta, makorek ta. So una daon tay unveiling, the rolling away of veil. Kung saan na to giyaw-iya di ko siya di ko siya mabuksan. Walang di kita mubiyas pa nagkatigom. Basin usa ka panahon pag atin na tong tigom, nakaatin ta, nabuksan ta. Dahil na-convict ta mga igsuon, pag action nag-convict sa to, then we will be also correction will follow conviction. Makorek ta. Correct, makorek. Uy, dili man ito mao, Ginoo. Then after that, sa diyang makorek na ta, there will be an instruction. Unsa man? Divinely instructed to enjoy Christ and live out the righteousness. And pag kinabuhi na dayon ang issue ani, mahimo tang tao sa Dios. Pag mahimo na tang tao sa Dios, then we could fully what? Accomplish our ministry. Amen mga igsoon. So, nanamina ko, munang kinanglan, kanunay kitang mo liso. Kani, sige naman taganong kani. Ako, ang uban na to, dugay na kayo, dili na gipanganak. Dili na punta ni dako. Pero sa ato kasinatian, murag di gipagid mo sibo. Pero praise the Lord mga igsoon, kanunay ang Ginoo nag-remind nato. Kanunay ang Ginoo nagusaman, nagbuhat dinhi nato. Munang karong gabi una, kinahanglan mahimot ang mga bukas nga sudlanan. Ang 14 episode gani ni Paul, gi-conclude na sa duha ka word, open vessel. Bukas nga sudlanan mga igsoon. So puli matagaan na to ni pagtagad mga igsoon. So sa message 6, naggisgot siya may tungod sa being vessel unto honor. Dayon, and pursuing righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. So, mahimong tata mga sudlanan ngadto sa pagkahalangdon mga igsoon. So, ang verse 3, ang scripture reading concerning sa 2 Timothy 2:20 to 22, actually, ang background magudaning sa 2 Timothy is nanay pag-decline. Kaya sa 2 Timothy, sa verse chapter 1 pala na sa 15, ang tingo si Paul, ang tibuok isa, nibiya na. So, tanaw ni mo dire, kaninga chapter sa chapter 2, na ipag-spread sa decline. Pagkaunlod ba? So, good nag-spreading. Na yung mga tao, kay kaning 2 Timothy, ang 1 Timothy, makita din mo, nga na pattern, kinahanglan mahimutang pattern. Pero ang 2 Timothy, ningon siya sa speaker, na ang detalye, unsa ang pagkinabuhi sa usa ka sumbanan. Sama kang Apostle Paul o kang Timothy. So, diri mga igsoon, gingnan ta nga, we should become a vessel unto honor mga igsoon. Nya, ang giskutan niya diha, sa verse, is sa 2 Timothy, diya sa dakong balay, bisan ganiyo, tanaw ni mga life study messages, ang yung explanation, yun si Brother Lee, galisod siya, unsay meaning ba? Sige siya come, sige no. Pero nakita niya, ang dakong balay diya, sa 2 Timothy 20 to 22, diya, umabasa ni mo, mauna karon exactly ang Christendom, or ang Christianity. Dili na mao ang iglesia, kaya ang sa iglesia, suppose ang isa iglesia, na diya ang vessel unto honor. Kaya diri gisgutan man, sa 2 Timothy, na iduha ka kasi nga sudanan. Kita, sayod naman tani, di ba? According to Romans 9, kita gigawa nga mga sudanan. Unsa may isunod na to? Pagsugod palandaan, pag-create sa Ginoo, we were designed. Gibuhat ta sa Ginoo aron kasudlan. Unsa may isunod na to? Mismo ang Ginoo isulod dinhi nato. Mo nang ang tao gibuhat niya ingon nga sudlanan. Muna diri sa Roman numeral 1 mga igsoon, dunganan og basa kuno sa mga brothers. Pwede Cebuano. Diha Roman numeral brothers sa message 6.
So, naggisgot sa 2 Timoteo, naggisgot si Apostol Pablo sa halangdon o talamayong sudlanan. Dua, naay halangdon, naapoy talamayon. Unsa man ang halangdon? Simple na kayo, bisag kaning sa meaning. Ang halangdon nga sudlanan constituted with both divine nature and the redeemed and regenerated human nature. Ang halangdon nga sudlanan pagkaumol ni sa Diyos nun nga kinaiya o gusaman kaning gitubos o gipanganak nga pag-usab nga kinaiya. So ang halangdon unsa man siya nga sudlanan? Kato ni mga sudlanan nga naumulan sa Diyos nun nga kinaiya. O unsa man kaning tinubos o gipanganak nga kinaiya nausa siya. Dayon ang dishonorable unsay Bisaya nang kuan talamayon. Moni mo'y pagkaumol sa hulog nga tawhanong kinaiya. Simple na kayo ang kaning kuan pero og tanahon nimo ang halangdon ang iyang pagkaumol is Diyos nun. Diyos nun nga kinaiya ug ang unsa ni natubos og gipanganak nga pag-usab nga kinaiya. Kapasabot kaning duha nausa siya. Ang definition sa usa is ang hulog nga kinaiya sa tawo mga igsoon. Nya kani nga sudlanan according to Romans 9:21 namulong si Pablo nga mga sudlanan halangdon vessels unto honor. Pero sa Romans 9:23 vessels of mercy prepared unto glory. Amen mga igsoon. So diya sa diya sa kaning kuan, diya sa 2 Timothy nagisgot siya no, diri. But 20, but in a great house there are not only gold and silver vessels but also wooden and earthen, and some are unto honor and some unto dishonor. So kaning gipasabota nga ang kaning dakong balay diri mo ni ang Christianity. Nya kaning gold and silver mo ni siya ang honorable vessels. Ang kaning wooden and earthen mao ni siya ang dishonorable o talamayon nga sudlanan. Nya gawas ana sa laing portion sa pulong ningon sa mga sudlanan ngadto sa pagkahalangdon o mga sudlanan nga gikaluy-an nga gi-prepared giandam ngadto sa himaya mga igsoon. Amen. So ang kamatuoran nga gihimo tang mga sudlanan kay gidesign moto giyon gidisenyo na ta sa Dios aron kasudlan ta sa Dios ingon nga kadungganan og himaya. So kung dili masudlan kita nga mga sudlanan, di ta masudlan og Dios, wala makasunod ang Dios dinhi nato. Kapasabot nga dili kita halangdon. We are not part sa honorable vessels. Munang mingo si Baderli, ang great house dili ni ang church. Kaya ang church good, it is the pillar and base of the truth. So mao ni ang Christianity ug basahon nimo ang life study messages concerning ani. Amen. So ang kamatuoran nga kita disenyo aron kasudlan og Dios. Wa ba mo malipay nga mga sudlanan ta nga kasudlan sa Dios? Amen. So wala pa matukod ang kalibutan. Wala pa tanan. Gipili na ta niya daan aron kasudlan ta niya. Nya kita pagod sa kadaghan munang ang ingon ang igsoon malipay unta ta sa kadaghan kayong tao kita pagigipili nga kasudlan og Dios. Amen mga igsoon. Ana palandaan magdaig ta sa Ginoo. Amen. So kita nga nakabaton sa kinabuhi sa Ginoo, we are vessels unto honor. Amen. Mga isa diani, God chose us so that we may be vessels of honor, filled with the process and consummated triune God. Oh, may motang sudlanan sa pagkalandon if we are filled with the process and consummated triune God. Mapuno ta.
Munang gawas aning tuluosan Dios nga ato ibutang dinhi nato, ato ipasulod sa ato kanang tanan. O dili na consummated, dili na mao ang tuluosan Dios masulod nato, then we would become vessels unto dishonor. Kay ang vessels unto honor, kay ang Dios ra may honorable. Ang Dios ra po'y himaya. Kung di ta masudlan og Dios, then we are not honorable. Simple naman kayo. Kung lain na ating sulod gawa sa Diyos, then we would become vessels unto dishonor. Pero pasudlan ta og Diyos, kay ginisinyo man ta kasudlan og Diyos, we would become vessels unto honor, mga igsoon. Amen? So, mahimong tatang mga sudanan ngadto sa pagkalangdon, mga igsoon. Aron po, gingnan na sa aron po mahimo tang mga bukas kasudlanan. Kinahanglan unsa man? Yan diani sa 1. God's intention was to create a vessel to contain Him and to express Him. So God only wants an opening of the vessel. Sa 2, if the vessel is open, God can fulfill His purpose. Bukas sa guguno. Danawahang pulong, very kuan kayo. Igo, mubukas. Og mubukas ta. If we would become an open vessel, God can fulfill His purpose. But if the vessel is closed, God's purpose is frustrated. Muna daghang panahon nga na-frustrate ang tuyo sa Diyos nato. Nga naman, we are not open. Ningon gani ang speaker ani, mararag kanang gamay ra nga pulong ba open vessel, pero kung imo ni siyang idig-in, dadon nimo dia sa paghayag sa Ginoo. Abi gani na tug open ta pero close man di ay. Kala open ka na sa igsoona pero pag dool close man. Nya, o gusto ko na may mong open vessel, ang gusto na sa Dios is an opening. Mana mag-ampog doon ta mga igsoon, matag tigom nga nata, matag duol na to sa Ginoo, Lord, make me an open vessel. Nga naman, ang God si kanami God is to dispense Himself. Unsaon niya pag-dispense og close ka. Nya dagara mga butang nga makapaklose nato diha sa Ginoo. Mana magampo kita kanunay mga igsoon. Sama sa gingon ang pulong ray makabuhat ani. Without the word nga mahimong, of course, na may word nga kanang ang word is na may constant word, which is the word. Pero kung kana nga constant word, dili na mulihog, dili na mahimong instant word, mahimong rima, wala po'y mahitabo dinhi nato. One of the brothers, akong kauban dito sa Itisag, ang word, o dili siya ang Ginoo. Of course, nanay word sa imong na-memorize, pero kung dili na ipamulong sa Ginoo, sa imong sulod, dili na makabuhat nimo. Amen mga igsoon? So kung mubukas ta, matuman. Nakaroon o, bila na guni ka, dugay na kayo panahon, wa pagid matuman. Basig, kakinahanglan pa ta og pagbukas mga igsoon. Munang mingon ta, dili ta, mingon to speaker, dili ta mag-assume nga bukas na ta. Kung dili, mag-ambog gitas kanunay sa Ginoo nga Ginoo, magbukas gyud ko sa akong sudanan diha nimo. Aron ikapaambit niya, aron matuman ang iyahang tuyo dinhi nato. Duha na itong mabuhat mga igsoon. Kung di ta mo bukas, malangay ang Ginoo. Kung mubukas ta, matuman ang iyahang tuyo mga igsoon. God does not want us to do anything. No, anything. He wants only to be a living vessel, a clean, empty, and open vessel. Sa pagkahulog sa tao, sadyang nahulog sa ang tao, ang iyag yung tumon nga kinaiya. Not only, ningon ani, is he wants to know and to do something for God. Mo gina, gusto gyud ko nga mubuhat alang sa Dios. Di ba? Kisang may tao, bisag mangutana ka na sa mga nag-serve, gusto mo buhat alang sa Dios. Pero diri we just open, buksan na nimo ang imong sudlanan. I remember sa Romans 8:2, the law of the Spirit of life has law. There is a law sa atong sulod. Kanya kaning law, it is an
automatic. Kung mubukas na mga igsoon sa iyang pagpaamit, automatic, pagsulod niya, matingala ka, nga makabuhat ka diha sa Ginoo. Umubukas lang ka. Nang murag ang atong kulang siguro ani, sa ako ang mga igsoon, ang atong kulang siguro kaning pagbukas nato sa Ginoo. Nga naman, dagang panahon nga ma-frustrate ang Ginoo sa iyang pamatigayon nini nato. Bisan sa atong experience, sa atong marriage life, sa atong church life. Now, di ka mo bukas sa Ginoo, di ka mo dawat sa iyang pagpaambit. Sa asawag ba na palandaan, wala na. Nya karon nag-serve ka. Di man ka pwede mo antos tiguman nga gamugot imong naong kay giaway kasi mong asawa. Kay mingon to mga igsoon nga gaaway gyud gani siya maghatag og impresyon ba? Wala kanunay gutang bubukas sa Ginoo. Makatunan gyud unta nato ni kitang tanan nga bubukas diha sa Ginoo. Walang ang simple kay pagbukas, oh Ginoo Hesus. Kinahanglan bukas. He wants, isang gusto sa Ginoo, He doesn't want us to do anything. Di siya gusto nga mabuhat taniya. Ang iya lang gusto, bukas lang. Mga igsoon, bukas lang. Nya karon di ka mo Ginoo, buksi ko. Unsa pagbuhat sa Ginoo? Kita angayan mo ampo sa Ginoo. Di man ko, of course we could pray to the saints, pero ikaw mismo, Ginoo, himo akong bukas nga sudlanan aron matuman ang imuhang tuyo dinhi nako. Amen. Mo gani ningon sa diani, unsay gusto sa Ginoo? He wants only a living vessel. Buhi nga sudlanan, limpyo, empty o open. Pwede siguro kang open pero usay napay hugaw. Oh. Pwede po kang open pero napoy sulod. Nya kay kini mang word nga vessel kay kana biya sudlanan kita, we need to be living vessel. So pwede pang open pero dili limpyo. Praise the Lord. Pag doon na to, munang tanaw nimo sa excerpt. Agisgot sa pagkamatarong sa Ginoo. Ang pagkamatarong sa Ginoo mo'y atong foundation sa atong kaluwasan. Dili na sa foundation sa throne sa Ginoo, kundi foundation sa atong kaluwasan. Munang ang 1 John 1:9, if you confess, sugid lang ka, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from every unrighteousness. Munang mubuduol na tas Ginoo. Ang foundation, wala mapugos. Ningon pa gani sa except, bisan pagdalain niya ang paminaw, bisan kuan, he is bound. Wala say mahimo, pasayloon gyud kaniya. Wa say mahimo, hinluan gyud kaniya. Nga naman ang righteousness diri gisputan man nga bisan gani ang Ginoo, magtanaw nimo, katong tanan judicial redemption nag-require to sa pagka matarong sa Dios. Unya na fulfill to dito sa gibuhat sa Ginoo dito sa cross. Munang ningon siya ang pagpasay ang Dios mapugos. Once nga mo claim ka diha sa Ginoo sa iyang dugo, mapugos ang Dios og pasaylo nimo. Wala say mahimo bisa pag kay ang gugma ug ang grasya mo practice nga bang di man siya legally bound nga higugmaon kaniya diri. Dili po siya legally bound nga pambitan kay grace, pero ang iya pagkamatarong moy ang atong kuan maison foundation sa atong kaluwasan. Amen. Ang pagkamatarong sa Dios mao ni ang iyang righteous, no? Tanan niyang gibuhat righteous. Manang ningon sa gani diani nga dili na unta ta magulat ni although his work has not yet come, you will know them will come because you know the governing principle by God which God does things. Unsa man niya pagbuhat sa kabutang? Righteous. Ang iyang pagbuhat righteous mga igsoon niya. Diri nakaangkor ang atong ningali diani, diri nakaangkor ang atong kaluwasan mga igsoon. Amen. So of course, kung magbukas sa Ginoo sa kasinatian, ang Ginoo muhayag dinhi nato
makakwanta, ma-open ta, makapangayo tagpasaylos Ginoo. Then He could cleanse us. He could cleanse us from every unrighteousness. Kabalo naman tas meaning sa righteous. Kaning righteousness mga iso, di ba? Unsa may meaning sa righteousness? Sa meaning sa righteousness? We need to be right with God and with man. Hinanglan husto ta atubangan sa Dios ug sa tao mga igsoon. Amen. So muni ang iyang pagbuhat. Righteousness is God's outward acts, ways and action mga igsoon. Everything God does is righteous. Bisag unsang buhaton sa Dios, righteous na, matarong na mga igsoon. Muna bisan pa lang gani, tanaw ni mo ka naunsa man ni daghang kag question, ngano nahulog man to ga naghalad mo ta ko. Tugutan ko yun. Oh, makaanggo kuno ka, makadayi ka sa Ginoo. Mo ganing nga kuan siya nga silot ana like philosophy dito. Oh, silot. Og wala to sa kagawas. Og wala po to mamatay, wala po to nahimong pilar og sod ang asawa. Nanog wala to mahimo, makagawas ka si kuan, silot. Og wala silot. Wala pod si Lord Jesus, di po siya maabot dito. He is part of the genealogy man. So tanaw ni mo mura siya, murag ang palibot, murag unsa man ni ana. Pero diri ang gingon, tanan nga gibuhat sa Dios is righteous. Munang makadayeg ta mga igsoon. Muna makapasalamat ta sa Ginoo. Amen. So diri nakakuan no, diri naka-anchor ang kanikuan. Even our experience of Christ rests on the foundation of God's righteousness. So without God's righteousness mga igsoon, no, as our foundation, nga naman unshakable. Now God is legally obligated to forgive us. So praise the Lord nga diha kang Kristo. Munang sa 1 Corinthians 1:30, He becomes our righteousness. Praise the Lord in Kristo. Mo to ingon ni sig balik-balik Kristo sa isudong, sig balik-balik Kristo. Nga naman, Christ is everything. Tanan niyang gibuhat can fulfill all the righteousness nga gipangayo sa Dios. Muna kung mausat ta sa Ginoo, mahimo tang matarong atubangan sa Dios. Ug mo po'y atong baruganan nga makasinati ta sa ni Kristo, makasinati ta ni Kristo mga igsoon. Amen. So gingan ta sa mga igsoon nga if we cleanse ourselves from vessels unto dishonor, we will be vessels unto honor mga igsoon. Naay mga pangalan nga gisgutan before ani. No, kay ang sa 16 ani sa avoid profane vain babblings, for they will advance to more ungodliness. No, advance more and their word will spread like gangrene, of whom Hymenaeus and Philetus. Ang diri ug tanaw nimo ang kanang example sa vessel unto dishonor, kaning duha ka pangalan. No? Hymenaeus o si Philetus. Name yun, gingalanan yun. Who concerning the truth have misaimed, saying that the resurrection has already taken place and overthrown the faith of some. However, the firm foundation of God stand, having this seal, that Lord knows those who are His, and let everyone whose name, the name of the Lord, depart from unrighteousness. Munang tanan nga mga igsuon, sa atong kasinatian, karon nakaagi man tag kaning turmoil po sa spiritual. Tanan nga mo spread nga dili pagpaambit o kinabuhi. Dili pagpaambit o kinabuhi ba? Kinahanglan mo kalagiw kita na. Dili guta mo sungangag. Kay lagmit madaot kita. Manang kami sa among kasinatian ng mga igsuon, among gingikuan simple raman ang pagkuan na. Once kani nga nanay pandaot sa igsuon, nanay pagistorya nga dili na makatukod, walay kinabuhi, dili na naangay dawaton. Di na tangay mo entertain ana kay gingnan ko ta. We must depart.
Depart, palayo. Lahi man ta kay tungangag. Wala gingnan nga ani nga verse, naman po ning verse aning but flee youth pulas. Lahi man ta, imbis mo dagan, mudula man. Ya people among ingnan, imbis mo dagan. Ang word flee, lahi man ang spelling sa flee. Kay play man. P-L-E-Y. Mudula man. Di mahulog yun ka. Palington yun. Dula man. Na if mahimo ko tang para dita mahimong vessels of dishonor, kinahanglan cleanses ourselves. Mo depart. Kabalo na ta nga, kabalo na nga makadaot ta siya. Distansya kita. Munang naa sa Madgard, distansya amigo. Kita us Madgard sa watrak. Keep distance yun. Amen mga igsoon. So ang pagi is mukalagyo. Dili gingon. Amen. To cleanse ourselves is to depart from unrighteousness. Oh, mukalagyo, mu dagan. Murag susi. Oh, murag susi, dagan yun. Ayaw yung dula. Basig mo dula ka kay nakapitio na ka. Dahil nahuman po kas malabon. Murag master na ka mo dula. Ilig dula ni mo. Amen mga igsoon. If we cleanse ourselves. Amen. Unsaon pag cleanse ourselves, we need to depart. Amen. We should cleanse ourselves not only from anything unrighteous, but also from the dishonorable vessels. This means that we must stay away from them. Oh. Naman kayo mga igsoon po sa atong taliwala nga magpagamit po, mo-spread po og dili mo spread magpadlakaw o mga butang nga dili makatukod. Tagaan na taghid dagan. Ayaw na. Pag istorya, brad, ayaw na brad. Ay pagmunong tao. Kaysa mo kuan ka, magamit pa kag verse, sukol-sukol ka, abot panahon. Ha? Umamin na ka. Lord Jesus. Amen. Kinahanglan ta mo stay away. Depart. Avoid. Stay away. Flee. Muna yung mga pulungan mga igsoon. Kung gusto ta mahimong kasudlan sa Ginoo, we need to depart. Kay ug muna yung musulod na to, we would become vessels unto dishonor. Amen. Kaluyan ta tas Ginoo mga igsoon. If we cleanse ourselves from these negative things and negative persons, we will be vessels unto honor. Na negative, na unrighteousness, negative things, negative persons. Kapasabot, ang iyang istoryahan, negative. Negatibo na. Naman kayo mga igsoon po, kung di po masayod, di po maumulan, wala mo bukas Ginoo. Lahi ang isulod, imbisod lang Ginoo, di man mo sulod, lahi ang isulod. Ala kay ug ang masulod sa mga Ginoo, of course, ang ma-express Ginoo. Ug ang musulod dili Ginoo, lisod pud Ginoo mo ma-express. Kung unsay masulod sa to, mo na atong ma-express na to, right? Kung masundan ta Ginoo, of course we would express God. Mo na ginahanglan adlaw-adlaw mubukas sa mga igsoon sa Ginoo. Adlaw-adlaw muduol ta niya. Kay bisan gani ang atong kamaayo diya sa tawhanon nga kinaiya na to mga igsoon, dili gani na madawat gyapon sa Ginoo. Gi-explain naman ganina ang good man. Ang Ginoo wala gyud tinguha og good man, pagay tagabot anang good man. At isa na nakaabot ri good man. Bad man noon. Mawaya na mag-ampo ta mga igsoon, Ginoo pasaylo ako kay nakasala ko. Nakaistorya ko. Wala pa'y nakaampo. Sama ni Kabradili nga, Ginoo, pasaylo ako, kay wala gid ko mabuhi sa akong nasagol nga espiritu. Or nakaampo, Ginoo, pasaylo ako, kay maayo ra kaayo kong tawo. Kampo naman na may zone. O gato ka.
Mabiyan na ko sa ang bana, mangusog, huwag di share, bana kaya ang bana, ang asawa nito sa likod. Hindi ko asawa. Maayo magayo ni sa, kung ano, pag-ambos balay. Iiso ko ang magayo ni. Mga anak pa, puyo na lang ka dito. Iguman. Amen mga igsoon. Unsa atong stay away? Body parta? Unrighteousness. Oh, praise the Lord ha. We were prepared. Kita nga mga suwag, giandam na ngadto sa Himaya. Basin pag-abot mga igsoon, imbes kita nga giandam ngadto sa Himaya, mahimo noong dishonorable vessel. Amen? Ang paagi is to depart. Amen? In 2 Timothy 2:21, unto honor is a matter of nature. Ang ngadto sa pagkalangdon, it is a matter of nature. Sanctified, it is a matter of position. Useful is a matter of practice. And prepared, it is a matter of training mga igsoon. Amen? Praise the Lord. We need to pray that we need to, Lord, cause me to be an open vessel. Ang bukas sa Ginoo, then pagbukas na to sa Ginoo, kinahanglan may hinluan ta kay daghang mga butang nga naapagil sa atong sulod nga kinahanglan hinluan sa Ginoo. Kaya ang gusto sa Ginoo sa kaklase nga sudanan, He wants a living, He wants a clean, He wants a empty and open vessel. Manang Lord, habuai ko sa tanang butang, bisag maayo pang butang habuai, aron makasulod ka dinhi nako. Amen. Aron makabalay ka sa akong kasing-kasing. Amen. Not only that mga igsoon, kinahanglan we need to pursue righteousness, faith, love, and peace mga igsoon. Righteousness is what? It is the governing principle of our Christian life should be pursuing the experience of Christ and the enjoyment of Christ. Unsa ang governing principle? Is, unsa ning word nga pursuing? Nagtinguha nga makasinati ni Kristo o makapahimulos niya. Muna ni say governing principle. Muna mo nagpailalom nga prinsipyo. Muna unta sa iglesiyahanon nga kinabuhi, ang priority gidunta nato is ang pagpahimulos o pagsinati aning Ginoo. Nganong nanabraho man ka para makapahimulos? Asa may related na nakawala kay trabaho, na registration. Saan mo pag-apil? Mamukong na lang ka. Dili ka ka-enjoy kay i-remind ka sa Ginoo nga pa magkakahatag og registration. Di ka ka-focus kay pagkamatarong man ang Ginoo. No, bisa na itong trabaho. Tanan nato nga buhaton, ang priority gudunta is maka-enjoy o makasinati ta ni Kristo. Nganong naman ta diri? Oh, kay mingo mo siya, kana churches fellowship, imamat ra na. Ug may nana, may matinuod gyud. Nganong mapil man ta ani? Nganong mapil man tas pa nagkatigom? Para unsa man? Para maka-enjoy. Para makasinati aning Kristo nga naa dinhi nato mga igsoon. Wa may lain kay governing principle man eh. So kung dili inala ato pag-ambo, mag-ambo ta sa Ginoo mga igsoon. Our experience of Christ, manang yun, our experience of Christ rest on the foundation of God's righteousness, the unshakable foundation of God's throne. So praise the Lord, gi-explain na diri nga ang Diyos matarong. Praise the Lord. Dili sa atong kita nahimutang matarong, dili tungod kay matarong ta, maayo ta, kun dili nakadawat ta ni Kristo ingon nga kinabuhi. Muna mo'y nakapahimo nato nga matarong ta mga igsoon. Ang gitanaw sa Dios dili kita, gitanaw niya ang Kristo nga naa nato. Amen. So explain na diri, whereas holiness is related to God's inward nature, righteousness is related to God's outward acts, ways, and activities. Everything that God does is right. Na mga verses 3, Psalm 89:14. The righteousness of God is what God is in His action with respect to justice and righteousness. So ang pagkamatarong sa Diyos,
His acts, iyang pagbuhat. Kung tagiyon, tanan niya nga pagbuhat is right, matarong mga igsoon. Yan yun nani, nga we need to pursue righteousness. Then, not only that, we need to pursue what? Faith. Faith is, of course, ang faith na iduha ka denotation. Objective faith and subjective faith. Ang objective faith, mao ni ang, unsaman? Mao ning the entire revelation of the New Testament concerning the person of Christ and His redemptive work. Magbasa ka, bago lang ko nagbasa sa how to be an co-worker and elder. Ang iyang explain sa first message pala naan, kinahanglan masayod ka ni Kristo. Kung niya dire sa tumitumoy siya, kinahanglan masayod ka clearly unsa si Kristo, Diyos ug tawo. Kombinasyon no, mingling sa divinity ug humanity. Sa iyang redemption, na-accomplish niya ang judicial redemption. Sa iyang death, na-accomplish niya. Dayon sa iyahang pagbanhaw, unsa man siya? There would be a pagpaambit sa iyang kinabuhi. The dispensing of His life, mga igsoon. So, ang katong kanang whole New Testament, nga atong Revelation, mao na ang objective faith. Pero ang katong sa atong sulod, gikan na nagkakwanta is the subjective faith. It is the act of believing. By faith, we are born of God to be His Son, partake of His life and nature, to express Him. By faith in Christ, we are put into Christ to become the members. By faith, and sharing all that He is for His expression. Genuine faith, 5, is Christ Himself infused into us to become our ability to believe. Genuine, ang pagtuo, nga gipa-infuse, gipa-ambit, dili nato. Gipatuhok din nato, muna mo'y mahimo natong ability nga mutuo sa Ginoo. After the Lord Jesus had been infused into us, He spontaneously becomes our faith. Gapasabot kita sa atong kaugalingon, wala goy pagtuo. Munang sa Romans 10, kung wala mo sangyaw, wala goy mutuo. Amen? Ang pagtuo, dili gikan nato, gikan ni sa Ginoo, mga igsoon. Amen? The faith in 1 Timothy 1:19 is objective, referring to the things which we believe. So, ang objective is the things which, munang the entire, kanang tanan, nga nasulat diya, sa entire New Testament, sa atong Ginoo, muna nga atong tuwaan. Nya ang sa atong sulod, once ma-improve siya, moto siya ang subjective faith, ang act of believing, mga igsoon. Amen? Whereas, faith at the beginning of this verse is subjective, referring to the act of believing, mga igsoon. Then another one is love. Kaning faith o love, magpuyog ko ni siya. Ang faith is for us to receive God. Ang love is for us to what? To enjoy God, mga igsoon. Love is the nature of God's essence. The divine love as God's essential attribute is mainly expressed in sending His Son to redeem us and impart God's life into us so that we will become His children. God is love. We love because He first loved us. To abide in love is to live a life in which we love others habitually with the love that is God Himself. Ang aton paghigugma sa Ginoo. Paghigugma nga kapila nagibalik-balik nga walay pagpili. Kaya atong gugma, tawhanon nga gugma, mamili man higugmaon naman ang katong gusto nang higugmaon. Manang kinanglan, we need to pursue this, mga igsoon. We not only pursue righteousness, we not only pursue faith and love, but, mga igsoon, lastly, ang resulta ani is peace, mga igsoon. So kung ato ning gitinguha nga mahimo maka-enjoy ta sa Ginoo, magbukas na siya, ma-enjoy nato ang Ginoo. Kadawatan niya pinagis pagtuo, mahigugma ta, pinagis Ginoo. Ang resulta ani is kalinaw, mga igsoon. Muna kanila mang kalinaw, dili na ba nato ni mapabricate? Dili nang ika na makos kalinaw pero gagubot ang imong palibot kay pagay-gahi ka ba? Ako na makos kalinaw, bahala na sila diya. Ang uban ana gagubot na tungod nimo. Mo claim ta og
Naka, maigo dahil kani sa righteousness. Right ka sa Diyos, pero sa uban, dili ka right sa mga balaan. Wala gyapon, fabricated. Una-una na nimo. Nga supposed to be, ang result o tani, the New Testament speaks about both peace, kaning kalinaw, ang kalinaw sa Diyos, mao ni ang issue, and the God of peace, no? Concerning the God of peace, we need Romans 16:20 and Philippians 4:7. The God of peace guards our heart over our hearts, and He patrols before our hearts and thoughts in Christ Jesus. So, ang kalinaw sa Diyos, muna mo magbantay sa atong kasing-kasing. Kunang karon dagan kayong stress. Dili man ang stress, kanang ang makapuan yun, dili man ang kaning outward. Actually, ang makapastress, ang makapakuan yun sa tao, kaning stress ba? Matter sa atong kasing-kasing. Munang kung dili ta magtinguhan ni maison, dagang mga stress. Anto, dili na kita makakuan. Walay kalinaw mga ison. Lingga ka na mga kwartahan, mga tanawan ng mga kwartahan, di ba? Pagawas pa lang sa sakyanan, nakasakyanan, gawas na itong mga bodyguard, gadalag long arm, na, di mulakaw, di ka kalakaw, bisag-asa, na, inigtulog, taas kayong pader, na CCTV, dagang kayong guard, walay kalinaw. Walay kalinaw mga igsoon. Muna kung dili ta magtinguha, ningon dali, there is a need for us to pursue. Magtinguha tag pagkamatarong, pagtuo gugma mga igsoon, ang resulta ani, kalinaw. Muna kung mabalaan na ni o nagpurso magkita ani, kay kanitanan mama ang Ginoo. Kung nagpurso ani mga igsoon, ningon dali, in our experience, peace is a condition that results from grace. Grace is a substance and peace is a condition. Ang sulod kuno ang substance, elemento, sulod, mao ang diya sa kalinaw. Ang kalinaw mao ang kondisyon, kahimtang ba? So, of course, sa atong sulod mga igsoon, mabatian na to ni kay karon og dili kita peaceful sa atong sulod, kabasabot wala kita nagpurso. Lahi ang atong gipurso. Giniyon dani, we need to pursue mga igsoon. Og ato ni siyang buhaton mga igsoon, we would become vessels unto honor. Prepared for the master for every good work. Mahimo tang giandam alang sa himaya mga igsoon. So ang key mga igsoon is we need to open to the Lord. I cannot open for you. You cannot open for me. Kita mismo sa atong kaugalingon. We come to the Lord. Kung unsa lang ta, open to the Lord. Then sa diyang mo-open ta, hinay-hinay siyang musulod din nato og mo spread, mo hatag og hayag sa atong sulod. Makita nato nga ang atong tinuod nga kondisyon. Then mabakwi na dayon ta sa Ginoo. Pagbukas ang kulang mga igsoon. May the Lord make us open ngadto niya. Amen.